Sound check. Mic sound. Low sound. Low sound check. Low, low, low. Okay na. Okay. Magandang umaga po mga kapatid. So ngayong umaga tayo po ay magpapasimula na ng ating pagsamba. So bago po tayo mag-start ay inaanyayahan po ang lahat ng mga kapatid na nakaupo po sa bandang likuran. Kung maaari po ay lumipat po tayo dito sa bandang harapan na po. Dahil maluwag pa naman po at wala pa pong mga nakaupo. So atin po munang unang punuin yung mga upuan dito sa bandang unahan para po yung mga kapatid natin na dadating pa ay sila po yung mapapaupo dyan sa bandang likod para po sa tuloy-tuloy nating pagsamba. Ano? So sa atin pong pagsisimula, atin pong ilaan ang atin buong atensyon po sa ating Panginoon. Atin pong iwasan, gumawa ng mga bagay na magiging cause po ng distraction po sa pagsamba sa ating Panginoon at sa kung tayo po ay magkakamustahan, mamaya na lamang po natin gawin po after po ng ating pagsamba. At simula po ngayon, ang ating pong oras ay ilalaan po natin para po sa pagbibigay ng pasasalamat at pagpuri sa ating Panginoon. So, to start with po, basahin po natin ang sinasabi po sa aklat ng Mateo, kabanata po ay 6, talata po ay 9 hanggang sa mga sumusunod. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya na namin na napatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa mga masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalulhatian magpakailanman siya nawa. So mga kapatid, pagpalain po ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. So sa mga talata po na ating nabasa ay kaunting pananalita lamang po bago po tayo dumako sa ating panimulang panalangin. So atin pong pagbulay-bulayan ang sinasabi po sa mga talatang ating nabasa. So kung babalikan niyo po yung aklat po ng Mateo, kabanata po ay 6, ito po ay isang patnubay o isang gabay kung paano po dapat tayo mananalangin. Ano po? Doon sa mga naunang talata, sa mga verse 1 hanggang verse 8, doon po ay may mga nabanggit po na pamamaraan ng pananalangin na hindi po nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Ano po? So may mga pamamaraan po ng pananalangin na paulit-ulit ang mga salita, mga mabubulaklak po ang pananalitang ginagamit, mahaba po ang mga salita tuwing nananalangin. So sa mga ibang tao po, sa mga hindi mananampalataya, ito po ay inaakala nila na magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Subalit, nagbigay po ng malinaw na patnubay o gabay ang ating Panginoon na gaya po ng ating mga nabasa. So sa oras na ito, atin pong suriin ang ating mga sarili kung paano po tayo lumalapit at dumudulog sa ating Panginoon. Ano po? So mamaya po sa mensahe ng ating mga ngaral ay mas mabibigyan po ito ng paliwanag. So sa ating pananalangin, tayo po ba ay lumalapit sa Panginoon at nagbibigay ng pagdakila o pagpuri? O tayo po ay lumalapit sa Panginoon na ang dating po ay mas mataas pa po tayo sa ating Panginoon sa tuwing tayo ay lumalapit? O sa ating paglapit po sa ating Panginoon, pinapaalam po ba natin na tayo po ay willing na
sumailalim sa kanyang kalooban o ang pananalangin po lagi natin ay mas higit po ang gusto natin kaysa po sa gusto ng ating Panginoon para sa buhay natin. At sa tuwing tayo lumalapit sa Panginoon, ang atin po bang paglapit ay naglalaman po ba ng puro hingi ng ating mga gusto? O yung paglapit po natin sa ating Panginoon ay paglapit na ang ating hinihiling ay kung ano ang ating kailangan at hindi yung ating mga nais lamang. Ano po? At bilang huli, sa tuwing tayo lumalapit po ba sa Panginoon, alam ko po na tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang mali, sa ating mga pagkakasala sa ating kapwa. Pero sa tuwing tayo lumalapit, naaalala po ba natin kung tayo po ay nakapagpatawad na sa ating kapwa? O yung mga simpleng samaan ng loob, simpleng hindi pagkakaunawaan ay hindi po natin mapalampas at hindi natin mapatawad ang ating mga kapwa. Ano po? So ayun lamang po ang ilang mga bagay na atin pong matututunan ngayong umaga at mas mabibigyan linaw po sa part po ng mensahe ng ating mga ano po. So tayo po ay tumayo at tayo po ay dadako na po sa panimulang panalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito at patuloy na nagbibigay ng papuri, nagpapakumbaba sa inyong banal na pangalan. O Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay po ninyo sa amin para po muli kami po ay magsama-sama, kami po ay muli mapagbigay ng aming papuri at pagsamba sa inyo. O Diyos, sa oras na ito, kung kami naman po Panginoon ay may mga pagkakamali, kung kami po ay may mga hindi pagkakaunawaan sa aming mga kapwa, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga oras na ito. At nang sa gayong Panginoon, nawa matagpuan po ninyo ang puso ng bawat isa sa amin na malinis at magiging katanggap-tanggap nawa ang aming gagawing pagsamba sa umagang ito. Dinadalangin namin, O Diyos, ang mga lingkod po ninyo sa umagang ito na siya pong gagamitin ninyo na nawa ay patuloy po na patnubay ang igawad po ninyo sa bawat isa sa kanila, sa mga lalaki, sa mga babae, na siya pong mangunguna sa aming pagsamba sa lingkod ito, Panginoon. At nawa, O Diyos, sa oras na ito hanggang sa matapos po ang aming pagsamba, nawa ay puro papuri, puro pagdakila at maging katanggap-tanggap nawa sa inyong banal na harapan ng aming pagsamba ito. Ito lamang po, O Diyos, ang aming dinadalangin, nagpapasalamat sa pangalan lamang po ng inyong anak, si Kristo Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Handa na po ba tayong sumamba sa Panginoon? Amen. Dahil tayo po ay handa na, ang lahat ay nagagalak. Kaya ngayon pa lang, sa unang awitin, atin pong papurihan ang Diyos. Ang awitin po na ito ay isang himnaryo, napakalumang kanta na. Ano po, bagamat ito ay sa lingwahe ng Ingles, pero hindi ko po makita kasi siya sa Tagalog. Pero ito po, napakaganda ng mensahe ng kanta ko. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Grace the mount time fixed upon it, mounts of thy redeeming love. Here I raise mine Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger
danger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interposed His precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. All else I adore your name above. All else tune my heart to sing your praise above. All else I adore your name above. All else tune my heart to sing your praise above. All else sing adore your name above. All else tune my heart to sing your praise above. All else I adore your name above. All else fill my heart to sing your praise. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakabuti niya. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship.
worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Hey, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Hey. Praise God. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. The reason why we are here today, excited tayo dahil we want to worship Him, give Him thanks, express our gratitude. Kaya nga, every day, He stand alone for us. Hindi niya kailangan ng sitwasyon na maganda, kahit pangit, kahit maganda. Lagi siyang nakatayo para po sa atin. Para yung kanyang mga anak, hindi nabubuwal. Kung ang ating Diyos nakatayo, lalo na siya sa lahat ng panahon. I will lay me down at your feet in worship and listen to the sweetest sound of all. God, you are my God. How my heart it longs for you. I'm thirsty for your presence in my world. I cry out night and day for more to hold the majesty of you. My God, you stand alone, and I worship at your throne. I will look to see your power and glory, Jesus, Lord of all. Jesus, Lord of all. I will lay me down. Ooh. And listen to the sweetest sound of all. Oh God, you are my God. How my heart it longs for you. I'm thirsty for your presence in my world. I cry out night and day for more to hold the majesty of you. My God, you stand alone, and I worship at
at your feet in worship and listen to the sweetest sound of all. Sabi ng ating Panginoon, cast your cares upon the Lord. Diba? Ang ganda nun. Ibigay natin lahat daw ng bigat sa Kanya. Ibigay natin lahat ng bigat natin sa ating Ama. Yung Ama nating Diyos na nandun sa langit. And papalitan niya ito ng kagaanan. Pero hindi niya pinangako na hindi krus ang ating papasanin. May krus pa rin, pero mas magaan na. A cross that is much bearable, mas kaya nating dalhin. Kasi kaya nating dalhin yung cross kasi tinutulungan pa niya tayong pasanin ito. Life is not that old, but my friend, if you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Cast your burdens upon the Lord. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden.
to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. To God be the glory. Good morning po sa ating lahat. Lyric stand. Taas pa na. Baba ng konti. Baba pa. Konti pa. Yan. Good morning po sa ating lahat. Yes. Na-bless po ba kayo? Amen. Praise God. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. I just want to make sure today, if today is our Father's Day celebration. Tama ba? Kailan? Sa? Father's Day? Next Sunday. Ay, nangabaga. Sabi ko pa naman, kami istorya kasi. Ako na surprise tuloy. Sabi ko pa naman, Rian, palit tayo. Sabi ko, Sister Maris, palit tayo kasi Father's Day today. Ikaw mag-message nung nag-usap kami, pero kung binsido tayong dalawa, tama, Father's Day ngayon. Well, anyway, at least, twice tayo magbigay ng tribute sa mga tatay. O, ayan ha, twice tayo magbigay ng tribute sa mga tatay. So, first Sunday ngayon, and then susunod na Sunday, ay Father's Day pa rin. Okay. 23. Naku, tinamuha naman yan, kakalito na ang mga pet siya. Well, anyway, a truly exceptional father. Yan po yung message na atin pong mapakikinggan ngayon at alam ko po na ready po kayo para sa Father's Day ay umpisahan natin po ngayon. Let us pray. Aming Diyos, amin pong Ama, marami pong salamat sa araw po na ito. Muli kami po ay lumalapit ng buong pagpapakumbaba ngayon. Nais po namin makinig sa iyo pong mga banal na mga salita na magbibigay po sa amin ng inspirasyon, pagkatuto, upang ma-appreciate po namin, O Diyos, ang mga tatay, ang mga ama na tumatayong haligi ng mga tahanan. Maunawa namin, O Diyos, ang kanila pong importansya sa pamamagitan po ng mensahe sa umaga pong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. The world celebrates Father's Day sa 23. Ayan. Kasi akala ko talaga ngayon. So the world will celebrate Father's Day on the 23rd of June. And sa araw na yon ay atin pong dinadakila ang lahat ng mga tatay, fathers from all walks of life. But there is a common difficulty on spending and celebrating on that occasion. Alam niyo bang hindi lahat ng tao ay masaya sa Father's Day? Meron din pong hindi masaya o hindi masyado pong masaya. Isa sa mga hindi masyadong masaya ay yung mga anak na ang kanila pong mga ama ay sumakabilang buhay na. Those fathers who passed away. Kaya dapat yung mga tatay na namatay na, dapat sila'y ating kinikilala. Ipinapakilala sa mga bagong henerasyon ng mga anak, mga apo natin na galing sa atin pong lahi, sa inyong pamilya. Meron ding hindi masaya dahil may mga absentee fathers. Ito naman yung pinili nilang hindi nila makasama ang kanilang pamilya kasi kinakailangan maghanap buhay sa ibang bansa o sa ibang lugar para ma-provide ang pangangailangan ng family. So happy Father's Day din po sa inyo. At meron namang mga tatay na kasama ng kanilang mga anak
araw-araw kasama, maraming oras na sila kasama pero distant. Emotionally distant ang maraming mga tatay. So meron ding mga anak na hindi nararamdaman ang kanilang ama kahit nakarating nila, kahit nakasama nila. O kaya naman, sabihin na natin, yung pinakamalungkot ngayon ay yung mga anak na walang good father example. Yung ang kanilang tatay ay tatay lang pero lahat ng sakit ng ulo, lahat na ng kahiyan ay dinadala sa kanila. Alam ninyo, ito yung katotohanan talaga. Tayo mga anak, may tatak tayo ng tatay natin. Na kahit saan tayo pumunta, nakataas noo ka man o nakayuko, yung tatay mo nakatatak sa noo mo. So kung ano yung ginagawa ng tatay mo, nadadala mo. Kaya doon sa mga bagong tatay, pwede. Pag sumikapan mong maganda yung tatak na ilalagay mo sa noo ng iyong anak. Sa pamigitan po ng message na ito, makikita po nating malinaw ang isang halimbawa ng isang mabuting ama. Isang ama na walang kagaya, exceptional, kahanga-hanga. At walang iba yan, kundi ang ama ng lahat ng ama, ang ama nating nasa langit. In the Old Testament, God is described as Father 15 times. Sa Old Testament, you can research. And during the time of Jesus Christ, Jesus addressed God as His Father 165 times. And to add up the writings, the epistles of Paul and the other apostles, over 200 times. Kaya makikita po natin dito yung salitang ama, napakahalaga. Napakahalaga. He is the creator of the heavens and the earth. Siya yung ating ama. And even Jesus, sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang ama, gumawa siya ng isang salita na kanyang sinalita as a term of endearment. Kayo ba? Ano ba yung term of endearment nyo sa mga tatay ninyo? O kayo na mga kabataan dito, alam ko yun. Ang term of endearment nyo sa akin, hindi na mabago-bago. Papa Kebs, Pops. So kaya na-appreciate ko yun. Si Jesus Christ, meron din siyang term of endearment. Alam nyo kung ano yun? Abba. Nang ibig sabihin, God is our Father. So when you use the word Abba, sinasabi nyo lamang na, Diyos, ikaw ang aking ama. Nakagaya na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga, our proposition today, why does our Father in heaven is an exceptional Father? Bakit ang ating amang nasa langit ay isang kahanga-hanga, outstanding, one of a kind, walang kagaya na ama? And ang ating titingnan, we will look at the famous model prayer, ang Matthew chapter 6, yung Lord's Prayer, na kung saan dito, Jesus prescribed His Father as our Father also. Nung sinabi niya, siya yung aking ama, tinuruan din niya tayo na ganito niyo kausapin ang aking amang nasa langit, ama din natin. Kaya nga alam niyo yung panalangin na yon, yung Lord's Prayer, yung ama namin, hindi lamang siya example of an acceptable prayer, but Jesus also explained the exceptional attribute of God as Father to us all. Ang ganda, no? Pinapakita nung Lord's Prayer na, eto, ganito kayong manalangin, total tinatanong nyo. At doon pala sa panalangin na yun, doon natin makikita ang karakter, ugali, at intensyon ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po, number 1, our Father in heaven is exceptional because of His preeminence. So when we say preeminence, the word preeminence means above others. Yung pala ibig sabihin nun, preeminence. Higit sa lahat. Highest in rank. It signifies the most important to your life. Ama naming nasa langit, preeminence. Above all. Na kapag binanggit mo yan, panindigan mo, anak, na ako pala ang higit sa lahat sa buhay mo. Meron kang asawa, meron kang mga anak, meron ka nga mga apo sa tuhod, pero ako palang higit sa lahat sa buhay mo. Maraming salamat. Na dapat talaga na uri ng relasyon na dapat meron tayo. Itinuturo yan ni Lord sa atin. Yun ang posisyon ng Lord sa atin. He is above all. Our Father who is in heaven, uniquely superior, there is no equal. Lord, rest assured, hindi ka mapapantayan. Kahit tumama pa ako sa loto, kahit may magpamana pa sa akin ng 5 milyon, kahit makamal ko pa ang buong daigdig, hindi ka tayo papalit. Ikaw
ang pinakamahalaga sa akin. Kaya nga po, because of His preeminence, what must we do? Ano ang ating gagawin? Kung siyang higit sa lahat sa buhay natin. In Matthew chapter 6 verse 9, ito po sinasabi. In this manner, therefore pray. Sa ganitong paraan, ganito kayo manalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. So the word hallowed, ang ibig sabihin niyan sa Greek translation, hagiatso, na ang ibig pong sabihin ng hagiatso means to make holy, set apart, glorify Him in the highest, honor Him, dakilain natin siya sa pinakamataas na paraan. Kaya ingat tayo sa lahat ng ating sasabihin sa Diyos. Kasi ang ating Panginoon, nung tinuro niya yung Lord's Prayer, basahin niyo Matthew chapter 6, tinuruan tayo ng dalawang bagay. The context is to know what is an acceptable prayer and unacceptable prayer. Tinuruan tayo ng ganun kung paano ang ating mga panalangin hindi masasayang at ang panalangin sayang. Kaya nga sinasabing, hallowed be thy name, your name, ibig sabihin niyan, dakilain natin ang Diyos ng higit sa lahat. So the opposite of hallowing God's name is to profane His name. Diba? Yung opposite, yung kabaligtaran ng dakilain natin, luwalhatiin natin ang pangalan ng Diyos ay bastusin natin, dumihan natin ang pangalan ng Ama. Masakit yun sa Kanya. Tayo nga bilang mga tatay, anak, ano itong mga ginagawa mo? Kung yung ibang mga magulang tuwang-tuwa at pinatatawag ka sa school dahil meron na namang ibinigay na pagdakila, eto, may sabit ka sa school. O yung iba, ay sabit ako talagang, nakakatuwa. Yung pala, sumabit ka na naman sa school. Kaya nga ganun din tayo sa ating Amang nasa langit. Dapat araw-araw ay binibigyan po natin ang atin pong pamumuhay, isang pamumuhay na nagbibigay po ng hindi kahihiyan, kung hindi ng pagdakila, pagbibigay ng tamang pakahulugan sa pangalan ng Diyos sa pamigitan ng atin pong buhay. We are not treating Him with the respect He deserves if we profane His name. Hindi talaga eh. Hindi natin nabibigyan ng justice ang pangalan ng Diyos sa buhay natin kapag ang ginagawa natin, hindi kalugod-lugod. To be a good father, you must be able to lead your family in hallowing and revering God's name. Para pala maging mabuting ama tayo, mga tatay na narito ngayon, mga biological fathers, mga father figures, tatay po kayo. It doesn't necessarily mean that you don't have a biological children, ay hindi na kayo tatay. Pwede kayong tinitingnan tatay ng maraming mga tao, sa trabaho, sa eskwelahan, sa komunidad. Tatay din po sila. Kaya nga po, every time, dapat po nagre-reflect na si God ang priority sa atin pong mga buhay. Siya ang pangunahin, hindi siya pangalawa. Walang option si Lord na second ka lang. Second ka lang. Hindi ganun. Palagi siyang una. And dapat ang Lord nagre-reflect hindi lang sa buhay natin, pati sa mga miyembro ng pamilya natin. Tingnan niyo si Joshua. Joshua chapter 24 verse 15. As for me and my house, we will serve the Lord. His farewell address. Matanda na siya. At kailangan na niyang kausapin ng matino ang kanyang mga kababayan. Aba, ano ba talaga? Sino ba ang paglilingkuran nyo? Yung pinaglingkuran ng mga ninuno nyo sa kabilang dako ng ilog? No kung saan tayo ay inapi? Ngayon, ako matanda na, hindi ko na kayo kayang pangunahan, pero ako at ang aking sambahayan, maglilingkod sa Diyos. So dapat ganun din po tayo. Fathers, make a stand. You have to make a stand. Tinan po ninyo, paano natin malalaman na tayo'y tumatayo, naninindigan sa pangalan ng Panginoon? Observe what consumes your time the most. Saan mo inuubos ang oras mo? Yan, para malaman natin. Saan mo inuubos ang oras mo? Ano yung higit na pinapahalagahan mo ngayon? What excites you? Baka kalaunan, hindi ka na excited sa misis mo eh. Eh di kung hindi ka na excited sa misis mo, na ihanarap mo sa dambana, baka hindi ka na rin excited kay Lord. Kaya nga, what keeps you busy? Ano yung pinagkakaabalahan mo?
So, is your relationship, this is the question, is your relationship with the preeminent God standing out? Nakikita naman yan, obviously. Nakikita sa buhay ng mga ama, o sabihin na natin lahat ng mga lalaki, kung sino ang natatangi sa buhay mo. Who stands the most? Matthew chapter 6 verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sabi ganun, no? Yung kaharian niya, dumating nawa. At ang iyong kalooban masunod dito sa lupa, gaya ng sinusunod at ginagawa doon sa langit. So ang emphasis ni Jesus Christ is about His kingdom. His priority. Kaya nga po, isang bagay, it is one thing to know God's will and be able to do it. Hindi lang, ay alam ko kung ano sinasabi ni Lord. Okay, sige tatay, alam mo sinasabi ni Lord. Maluwag mo bang ginagawa? Tinutupad ang kalooban ng Diyos. Tingnan po natin. Talk, pag sinabing talk, God's will. Kung alam natin, di pag-usapan natin, then walk, God's will. Di ba? Tinuturuan tayo, talk the walk. So if we talk God's will, then walk by God's will. Ganun tayo. Alam natin, hindi lakarin natin, gawin natin. To show the preeminence of God in our life is not done by mere talking. Ang dami na nating mga sinasabi, di ba? But it must be done in our action. Lahat ng bagay na natututunan natin sa kabutihan ng Diyos, dapat ang suma total niyan ay sa atin pa rin pong mga gawa. Kaya doon humahalaga. Doon may weight ang good works sa buhay ng Kristiyano. Is after you learn from Him, then you convert it into action. Second, our Father in heaven is exceptional because He is a provider. Mga tatay, trabaho yan natin. Hindi yan trabaho ng inyong biyenan. Hindi yan trabaho ng inyong magulang, kahit pa mayaman. Kasi ang ating Ama na nasa langit, bakit siya katangi-tangi? Bakit siya mahusay? Why He is above all? Because He is a provider. Mabuting tagapag-provide. Ano ba sa Tagalog yung provide? Paki-translate na nga. Bibigay. Ano? Pinagsusumikapan niyang maibigay. Hindi siya tumitigil. Kaya kudos doon sa mga masisipag. Pero alam niyo yung sipag, dapat sipagan niyo din po ng communication sa inyong mga anak. Ha? Kasi yung sipag, okay yan, pero dapat sipagan niyo din yung ugnayan sa mga anak. Matthew chapter 6 verse 11, tinan niyo po sinabi dyan, states, give us this day our daily bread. Alam niyo po ba yung daily bread? Napakahalaga niyan. Sa Greek, ang sabi po dyan, episiosios, na ang ibig sabihin po niyan, the need for the day. So tinuturuan tayo ng Lord, ang hingin mo kung ano yung kailangan mo ngayon. Hindi masamang magsabi ng, Lord, ito po yung pangarap ko, ito po yung plano ko. Sabihin mo rin, gusto yan ni Lord. Pero ito pala ang dapat nating malaman na ang ibibigay niya ay yung need mo ngayon. Whatever is your need, yan ang mahalaga. Kaya maaring meron kang hiniling para sa araw na ito, hindi dumating. Pero ang dumating, matuwa ka dahil yan ang pangangailangan mo. So, yung sinasabing daily word, this is a morphology of words. Dalawang salita na pinagsama, na yun nga ang ibig sabihin na ay episiosos, na ang ibig sabihin, whatever is the need today, God will provide. Amen? Ano ang kailangan mo ngayon, ibibigay ng Diyos ito. Kaya nga, a good father will provide. Ang mabuting ama, stand out talaga sila kapag sila is a good provider. Bakit? Kasi ang hindi mabuting ama ay masahol pa sa hindi mananampalataya. 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. O di ba? Turo ni Pablo kay Timoteo, sabihin mo yan sa mga tatay, masahol pa ang mga Kristiyanong ama na hindi nagpo-provide. I'm a good provider kasi palahingi ako sa kapitbahay. Mare, pengen naman bawang sa kabilang bahay. Pare, pengen naman sibuyas. Punta mo sa kabila, alam kong hihingin mo, manok, para makapag-adobo ka. Yung panghihingi po, hindi ko sasabihin hindi masama, pero masama pag palagi.
Totoo po yan. It promotes what? Laziness. Katamaran. Wrong dependency. So ang gusto ng Lord, we have to provide. Tinuruan naman tayo ng ating Panginoon. In the book of Genesis, anong sabi ng Diyos kay Adan? Adan, aba, ikaw ay magpapawis bago kayo kumain. Sinabi niya, magdudungkal ka ng lupa. Magpapagod ka bago ka kumain. At true enough, sa panahon natin, meron bang nung ipinanganak, well, meron marahil, pero may naghihirap para sa kanya. Na ipinanganak siya, talagang meron siyang gintong kutsara sa bibig na dumadating lang ang grasya, pero marami sa mga mahirap na ngayon. Kasi bakit? Hindi naman tinuruang gumawa eh. Maraming mga inchik dito sa San Pablo, mayayaman noon, pero ngayon, nagtatricycle na din. Kaya nga po, a good father provides. Siya po ay nagbibigay, siya po ay nagbabanat ng buto. Ginagawa po niyang lahat para makakain ng kanyang anak ayon sa kanyang pinagpaguran. Matthew chapter 6 verse 25 and 26. Ang sabi po doon, wala dyan, na maging ang mga ibong lumilipad, flying lumilipad. Pinakakain ko. Hindi naman naghahanap buhay. Pinakakain ko. Kayo pa kaya na anak ko, ikaw pa kaya na naghahanap, ikaw pa kaya na nagbabanat ng buto, ang hindi ko bigyan kung yung tamad, pinakakain ko. Yung tamad na tatay, pinakakain ko siya at ang pamilya, ay ikaw pa kaya. Kaya yung ganda, may assurance ang atin pong Panginoon. Our Heavenly Father is an amazing provider. So kung ama natin siya, at least masundan natin. Pwede bang palakpakan natin yung mga tatay na mga good provider? Pero ito po yan. Ito po yan. An average father will spend 20 seconds of his moment in time sa kanyang mga maliliit na chikiting na anak. 20 seconds. Bakit? Ang mga tatay, mahina ang niya, ang patience niyan. Tapos yung anak, ang kulit-kulit, pakarga dito. Pero parang gusto yatang ni Mac. I-protesta yung sinasabi ko. Pero ang ibig ko lang sabihin, kung may choice tayo, di ba? Yung mag-alaga ng anak, sa iyo na, misis. Sa iyo na yan. Pero sinasabi ko lamang na yung 20 seconds na interaction natin sa ating mga anak, every time nakaharap natin sila, maigsi. Pero ito yan, ang sinasabi ko lang, ngayon, hindi lamang palaging physical needs, interaction ang kailangan nating ibigay. Alam nyo, we have to also provide emotionally, morally, and spiritually sa atin pong mga anak. Yan din, hindi po husto lang yung kayo tayo ng madami, papadala tayo ng dollar, sige, lupugin ninyo kung gusto ninyo. Pero wala tayong maayos na provision para sa kanilang emotion, sa kanilang espiritu. Kaya maraming lumalaki mga bata, matigas ang ulo, kasi ganun ang ginagawa natin, hayaan mo na. 5 years old, ibibili mo ng iPhone 13. Tapos makikita mo, pumapatak-patak. Yung teacher naglalaway, naku, sayang yung iPhone. Di ba? So, ibig sabihin, ang pagiging good provider nating mga tatay should provide hindi lamang need physically, spiritually, emotionally, and morally. Dapat ganun po natin sila nabibigyan ng provision. It is so important that the father must be willing to spend time, quality time, with his children. Kasi hindi lahat ng mga tatay na present nga, hindi nga umaalis ng bahay, umuuwi, ay naandoon. Some fathers are distant, malayong loob sa kanilang mga anak. Kaya yung mga anak, anong nangyari? Hindi naman kami close ng tatay. Tanong mo kung kailan ang birthday ko. Sabihin nung kaklase, kailan po yung birthday ni ganito? Teka lang, itanong mo na lang doon sa asawa ko. Gano'ng kasakit nyo sa anak? Birthday ng kanyang anak, di niya alam. Merong si Jerry Crabal. Nanonood kasi ako nung kay Julius Babaw. Sa dami ng kanyang anak, hindi niya matandaan ang mga pangalan. Lalo na yon, 3 batch ang kanyang anak. 18. Kaya hindi nakakapagtaka.
At pag minsan nga, akala niya yung anak niyang ito ay anak niya din eh. Kasi sabi niya, bakit uuwi ng Pampanga? Ay taga Binondo ako. O, doon sa nanay mo. Hindi yun ang nanay ko. Kita ninyo. Diba? So, kinakailangan talaga maibigay po na, pag tayo naging tatay, ibigay po nating lahat. Do you know the needs of your children? Ito, alam nyo ba yung pangangailangan ng anak nyo ngayon? Do you know the needs of your children? Alam ng Diyos. Hindi lang niya alam kung anong kinakailangan natin, but He is also able to provide na ibibigay niya ang lahat ng ito. Kaya nga po, napakahalaga ng mga tatay, be a good provider. Number 3, our Father in heaven is exceptional because He pardons sins. Yan. Alam niyo, pansinin niyo, ilang pina yan? 3 pina. Sa Lord's Prayer. So, Lord's Prayer, hindi lamang sample yan ng prayer na gagawin natin sa Ama natin nasa langit, pero yan din yung karakter niya. Kaya nga, pag binalkan niyo yung ating first P, tingnan lang natin, nalibilan tayo, preeminence, higit sa lahat siya. And then second, provider. And then ngayon, He pardons sins. Kasi sa Matthew chapter 6, verse 11, Matthew chapter 6, verse 12, masabi doon, and forgive us our debts, as we forgive, aphemi, Greek word, our debtors. Yan, patawarin nyo kami sa aming mga sala. At patawarin din namin ang mga taong nagkakasala sa amin. So, yung Matthew chapter 6, verse 12 ay pinapaalala na ang Diyos mapatawarin. Mapatawarin siya. He always forgives. Pag sinabing aphemi, to send away, to cancel, absolution. Pag sinabing absolution, wala. May utang ka sa akin, kailan yun? Yung pala, sa sobrang tagal na ng utang, nakalimutan na nung inutangang may utang. Sabi, hindi kaya ako may utang sa'yo. Magkano nga ba yung utang ko? May utang ka sa akin? Ay, oo. O, ganun. Sa sobrang tagal na nung utang, nakalimutan na. So, pag ang Lord nagpautang, absolution yun. Di ba? Ang sabi niya, lilinisin ko ang inyong mga kasalarang parang niebe, blotted out. Oh. Hindi siya nag-hold. Tatay, mga ganun din tayo. Wala tayong choice. Anak natin nila yun. Anak natin ang mga batang yan. Anak natin sila. Sipin mo na lang, kung ikaw ay magkikimkim ng galit, sa anak mo pa, at kayo namang mga anak, magkikimkim kayo ng galit, sa tatay nyo pa, galit ka sa sarili mo? Kasi pag nakatingin ka sa sarili mo, parang ikaw din yun. Extension ng iyong laman, extension ng iyong espiritu. Ikaw din yun. Diba? So dapat ang mga magulang, kagaya ng Ama natin sa langit, dapat ay mapagpatawarin. Kaya nga po, nung sinabing not lead us to temptation, which is perasmos, doon pala sa aphemi. Ibig sabihin po niyan, it is an option, it is not an option but a command. So yung pagpapatawad, it is not an option, pwede tayo mamili, hindi. Ito yung utos. Utos ito, maging mapagpatawarin kayo kasi ako, kung galing kayo sa akin, mapagpatawarin ako. Kaya nga, fathers must develop a culture of forgiveness in the household. Yan. Tatay, kayong bubuo nun, huwag niyo ipasa lagi sa misis ninyo. Matagal nang rindi sila sa mga anak ninyo, hindi lang makareklamo. Kayo na yon. Oy, ikaw ha? Sinuntok mo daw yung kuya mo. Saan mo sinuntok? Sa pisngi po. Saan banda? Kanan. Kuya, sa kanan nga. Opo. Suntokin mo sa kaliwa. Ayun, ganun tayo. Pag anak natin sa school, Mami! Sinabunutan ako ng kaklase ko. Bakit ka napayag? Ganun ba itinuturo? Gumanti ka. Ay, patay. Kaya pala, sabi ng, bakit ginawa mo? Ba, yan pong turo ng mami ko. Magagalit yun pag di ako gumante. Ngayon, kung tuturuan yung gumante, turuan yung gumante ng pagpapatawad sa kapwa. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakaganda. Kasi, forgiveness is letting go
letting go, letting go. Forgiveness is letting go. And to pardon means to forget. Kaya nga, when we forgive, we also forget. Kasi pag ikaw'y marunong magpatawa, di ka marunong makakalimot, bilanggo ka. Bilanggo. Oh, bilanggo ka. At hindi ka totoo doon sa forgiveness mo. And last, our Father is exceptional because He protects us. Number 4, lapit tayo matapos. So Matthew chapter 16, verse 13, ang sabi dyan, and do not lead us into temptation, which means perasmos. But to deliver, poneros, as from the evil one. Huwag nyo kaming idulot sa tukso. At ialis mo kami sa lahat ng mga masasama. So pag sinabing, not to lead us to temptation, perasmos, yung temptation na sinasabi niyan, huwag nyo kaming dalhin sa mga pagdurusa kung maaari, Lord. If there is an option, huwag mo kaming dalhin sa mga pagdurusa, hardships, trials, problems, difficulties in life. Yan po ang meaning ng temptation dyan. And then yung sinasabing, deliver us from the evil one, alisin mo kami kung maaari sa lahat po ng masama because gagawin niya ni Lord because He protects us always. Tayo, di ba? Kung pwede lamang, halimbawa yung anak natin, may kidney failure. Para matiyak lang natin ang buhay. Sabihin, sino kayo pwede mag-donate? Ako. At kung maaari lamang na ibigay yung dalawa, kahit tayo mamatay, para yung anak lang natin ma-extend ang buhay, gagawin natin yan kasi po protection na natin. Yung mga nanay nga, yung mga anak, halimbawa, malamok sa bahay, di ba? Nakakatulog na ng gumaganon. Ganon ang ganon. Tapos magising siya, wala na siyang ginaganon. Kasi dugo na ang ilong. Kinuha na ng asawa kasi yung palang pay tumatama na sa ilong ng bata. Pero sabihin na, talagang ano niya? Di ba? Ganon ang ginagawa. Nagpo-protect po tayo. So, it's okay to expect your Father to protect and guide you. And sometimes, yung protection ng Diyos, na may misunderstood na mga bata, na mga anak natin, na punishment. Alam nyo, discipline is a best medicine. And discipline is one way to protect our children. Yung pagdidisiplina. Sa mga anak na narito ngayon, nagtatampo, lagi na lang, hindi galit ang magulang nyo. Dinidisiplina kayo kasi may aral na sa buhay ng ibang mga pagkakasala, mga pagkakamali na ayaw naming mangyari sa inyo. Kaya pag nagbabawal kami, dinidisiplina namin kayo, huwag nyo sabihin hindi nyo kami mahal. Mabuti pa si ganun. Mabuti pa yung kaklase ko. Nasa yung kaklase mo ngayon? Nakakulong. Kasi hindi na disiplina. Sige nga, palit ngayon kahiyo ko, dito ko sa mami ko, mabait. Lagi akong dinidisiplina. And last, our Father in heaven is exceptional because He is passionate. Passionate because, balkan po natin yung Lord's Prayer. From Matthew chapter 6, verse 9 hanggang 15. Ang sabi po dyan sa last slide natin, ating ibigyan ng conclusion. Why He is passionate? Because of His preeminence. Mapagmahal siya kasi yung pagmamahal na hinahanap natin sa tao, na perfect kind of love, sa Diyos lang natin makukuha. Kami mga tatay, nagsusumikap na magmahal ng kagaya na sa Diyos, pero hindi namin maabot. Pero yung naabot namin sana, i-appreciate ninyo. He is a provider. Ganun, mapagmahal ang Diyos bilang Ama. At kami ganun din. He pardons sins. Kakita ninyo, kahit na anong sama na ginawa natin sa Diyos, pinatatawad tayo. At ganun din tayo sa ating mga anak. He protects us. Kami mga tatay, handa naming ibigay ang aming buhay para sa mga anak. Ang mga nanay, ganun din. Tama ba, Jorin, no? Yung ipanganak lamang kayo, ipagbuntis. Alam nyo bang ang mga nanay ay nasa kalahati ng paa, nasa kamatayan na. Hindi yung pagmanganganak pa lang, ha? O hindi, buo pa kasi nasa tiyan pa ako noon. Hindi. Nung ipinagbubuntis kayo, kalahati ng paa nila, nasa kamatayan na. At malaking sacrifice yun. Ang mga tatay, kung magbubuntis, din, ganun din kami.
Pero sa ibang paraan, handa kaming magbigay ng buhay namin. Handa naming ibigay ang buhay namin at pagsumikapang maging mabuting ama para sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Tayo po lahat ay Aming Diyos, amin pong Ama, maraming salamat Panginoon Diyos sa umaga po na ito. Salamat sa iyo pong mahalagang mga paalala sa amin. Na indeed you are a passionate God because of your preeminence, because you pardon sins, you are a good provider, and you are exceptional because you always think of the best for us. You are so passionate. Maraming salamat po Panginoong Diyos. And may all fathers, earthly fathers, do the same as well. Nawa, ito po'y hindi lang talaga magandang mga salita, kung hindi isang magandang bagay, kalooban mo, na magawa din po namin. Na nakita po namin o Diyos na ang Lord's Prayer, hindi lang magandang halimbawa ng panalangin, kundi sa Lord's Prayer, ipinakita mo din sa amin ngayon kung sino ka bilang isang mabuting ama. Sa pangalan ng ating Panginoon, Amen. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Sa gagawin po nating pakikisa sa banal na dulang ng Panginoon, minsan pa ay pagbulay-bulayan po natin ang kahalagahan at ang kahulugan nito. Ang banal na dulang ng Panginoon ay putol-putol at pagkain ng tinapay. Ito ay nagsisimbolo ng kanyang katawan. At ang pag-inom sa saro ay ang pagdaloy ng dugo ni Kristo. At ito ay nagsisimbolo ng kanyang dugo. Ang pakikiisa sa banal na dulang ng Panginoon ay ang pagbabalik tanaw sa kanyang paghihirap na ginawa sa krus, na minarapat niya na ihandog ang kanyang buhay upang magkaroon tayo ng katubusan sa ating mga kasalanan. Gayon din naman ang banal na dulang ng Panginoon ay ang pagtingin sa hinaharap na muli niyang pagbabalik upang kasamahin tayo sa langit na bayan. Magalak tayo sapagkat napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesukristo ang kamatayan at ang kasalanan. At minsan pa ay nais ko pong basahin sa inyo ang sinasabi ng banal na kasulatan natin pong matagpuan sa 1 Corinthians chapter 11 verses
verses 27 hanggang sa mga sumusunod na talataan at ganito po ang sinasabi. Kaya't kung ang sino man ay kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon at di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siyasati ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay o uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom
nakasalubong ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan niya ang sarong makatapos makahapon. At sinabi, ang sarong ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Dadako na po tayo sa malayang pag-ibigay at pagkakaloob. Sabi po sa mga Kawikaan 22:9, ang mahirap ay bahagian mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Purihin po ang pagkabasa at pagkadinig ng banal na salita. Samahan niyo po akong manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, Lord God, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Maraming salamat po sa blessing na ibigay niyo sa amin sa loob ng isang linggo. Maraming salamat po dahil kahit kami makasalanan, hindi niyo kami pinagkukulang. Maraming salamat po sa biyayang pinag-alab sa amin sa material, physical, mental, at higit sa lahat sa espiritual. Nawa ang malilikom po ito ay makatulong sa ikalalago at ikagaganda ng iglesia mo dito sa dako ng Sietilig. Ito po ang sinasamo dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa Muli, magandang umaga po mga kapatid. At ngayon po ay tayo ay nasa bahagi na po ng ilan sa mga balita. At ngayon po ay, last week po supposedly ay mag-update po tayo tungkol po sa financial report po ng ating iglesia. So hindi po natin nagawa ito. So ngayon po, second Sunday of June, ay tayo po ay magkakarinig po ng pag-uulat po hinggil po sa pananalapi po ng ating iglesia. So tinatawagan po natin si Brother Jean. Magandang umaga po sa bawat isa. Bilang pagbibigay update po sa atin pong faith promise ay for the month of May po ay meron po tayong total tithes and offerings na nagkakahalaga po ng 329,577. Ang goal po natin ay 375,000 kada buwan, kung kaya't
hindi po natin na-meet yun pong target po natin, goal, na 375. Ang total collection po natin ay 329,577. Subalit, kung atin po namang i-compare, yun pong ating actual collection for the month of May, kumpira po doon sa ating mga pledges at saka sa mga faith promise po natin na nagkakahalaga po ng 302,000 per month, ay nahigitan po naman natin ito. So purihin po ang Diyos sa mga bagay na ito. Ang expenses po ay nagkakahalaga ng 243,999. So, more or less po, ganito po ang monthly expenses po natin. Noong nakaraan pong April, ang total expenses po natin ay 245,066. So, more or less po, lumaki man o lumiit po ang atin pong collection, naglalaro po sa 245,000 po yung atin pong gastos every month. Okay. So, bilang pagbibigay ng breakdown po, kung saan po na papapunta po yung atin pong mga expenses, ay nais ko pong banggitin ang ilan po sa malaking mga pinagkagastusan po natin. Meron po tayong charity na nagkakahalaga po ng 10,381. Sa love gift and allowance po natin sa atin pong mga manggagawa ay may kabuuan po na 62,950. Food subsistence para sa praise team po, ito po ay nagkakahalaga ng 7,270. Appropriation for Sunday School Department, 3,500. Appropriation para sa food ng mga kabataan po, nagkakahalaga po ito ng 12,686. Traveling expenses po na 4,200. And food subsistence po para sa mga meetings, 11,296. Evangelism, 6,200. At meron po rin tayong tulong o support na ibinibigay po sa Laguna Provincial Convention na nagkakahalaga po ng 5,000 at Mother's Day Celebration, 13,850. Ang electric bill po natin ay nagkakahalaga po ng 17,560. Telephone and internet connection na 2,607. SSS, PhilHealth and Pag-ibig, 4,050. Sponsorship sa construction po ng iglesia sa Duhat, Pila, Laguna ay nagkakahalaga po ng 5,000. At meron po rin tayong sponsorship na ibinigay po sa mga Laguna pastors na nagkakahalaga po ng 5,000 pesos. At ganoon po, kung matatandaan po ninyo, nung nakaraang buwan ay hindi po tayo nakapag-alat po ng appropriation and depreciation. Ano po? Dahilan sa mas malaki po yung gastos natin compared sa atin pong collection. Subalit sa mga pagkakataon pong ito, for the month of May, ay meron po tayong allocation na 68,343. So, yun po ang kabuuan po or more or less, yun po yung mga malaking items na pinagkagastusan po natin. At purihin po ang Diyos at naandun po ang patuloy po nating pagtatapat sa pamagitan ng atin pong pagbibigay. Bagaman at hindi po natin na mi-meet yun pong ating target, ay namimit po naman natin yung atin pong pledges or faith promise. Ano po? So, ipinapakita lamang po ang katapatan ng ating mga kapatid sa pagbibigay at naandun po kasi ang pagbabalik ng mga pagpapala na ibinibigay po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Once again, we encourage everyone na patuloy po tayong magtiwala at magtapat po sa Diyos. At higit na pagpapala po ang ibabalik po sa atin kung ibibigay po natin ang pinakamabuti para sa Kanya. Maraming salamat po. Okay po, maraming salamat po, Brother Gene. At ngayon po, para po sa iba po nating mga balita ngayong umaga,
So, unahin po natin yung mas malapit na ano. So, next Sunday, June 16, 2024, ito po ay third Sunday na po ng buwan ng June. So, dito na po natin gagawin po ang pagkilala po sa ating mga ama. So, last month, nagkaroon po tayo ng programa para po sa mga ina. At ngayon po, buwan ng June, ay para naman po sa mga ama. Father's Day Recognition, June 16, 2024. So, ito po ay gaganapin natin sa oras po ng ating back-to-back Bible study. So next week, wala po munang pag-aaral sa bawat group at sa mga uma-attend po ng first service, matatapos po ang ating gawain ng alas 10 ng umaga. Dahil po sa Father's Day Recognition. And then yung mga uma-attend naman po ng second service, mag-start po ang ating gawain ng alas 9 sa umaga. So parang ginawa po natin last month sa araw po ng mga ina. So ganun din po muli ang gagawin nating schedule po para sa Father's Day Recognition. So muli, wala po muna tayong back-to-back Bible study next week. And then kinabukasan po, June 17 hanggang June 20, ito na po ang schedule po ng youth camp ng ating mga kabataan. So sa lahat po ng mga magulang, ine-encourage po ang bawat isa na pasamahin po natin ang ating mga anak. Next week nga. So 16 po yung sa Father's Day, then kinabukasan po noon, June 17. Muli, ito po yung youth camp. So muli, sa mga magulang po, iniimbitahan po ang atin po mga anak na pasamahin po natin. So para po sa mga details ng youth camp, maaari po tayong makipag-ugnayan sa atin pong youth minister kay Brother Jerwel o kaya naman po sa chairman po ng ating kabataan na si Brother Melchor. So, meron po itong pre-registration, pero wala pong, meron pong fee. May pre-registration fee po para po sa mga dadalo. So, hanggang, may deadline din po yung pre-registration, so maaari nyo pong itong malaman kay Brother Jerwel o kaya naman po kay Brother Melchor. So, sa July 1 to 5 naman po, 2024, ito na po ang schedule po ng DVBS po ng atin pong iglesia. So sa lahat naman po ng mga Sunday schoolers natin, pamula po preschool hanggang junior high, ito po ang oras po ng ating pong DVBS. Gaganapin po ito 8 a.m. hanggang 12 noon. So muli dito po yon sa Bahay Sambahan. So meron po tatlong So, muli, ang preschool po ay pamula po ang preschool po ay mula 3 years old hanggang 6 years old, and then grade school 7 years old hanggang 12 years old, and junior high 13 years old hanggang 16 years old. So muli, sa mga magulang, pinag-iimbita po natin ang DVBS muli July 1 hanggang July 5 sa ganap po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. And then, next po natin balita. So, nalalapit na po ang National Convention. So, gaganapin po ito sa July 26 hanggang July 28 sa General Santos City. So, sa lahat po ng nakaschedule na dumalo, nalalapit na po ito. So, mayroon na lamang po tayo na ilang buwan, less than 2 months na paghanda para po sa gawaing ito. And then, huli po natin balita. So, last March, inilunsad po natin ang renewal po ng ating Gift of Love Year 2 na kung saan po tayo ay mamamahagi po ng school supply sa mga mag-aaral po ng Dapdapan Elementary School. So, nalalapit na po ang ating pamamahagi nito. So, ito po ay pamamahagi natin sa buwan po ng July sa schedule po ng Brigada Eskwela ng atin pong mga beneficiary sa Dapdapan Elementary School. So open pa po ang pagbibigay po ng ating mga pledges. So far, nakakommit na po tayo ng 30 sets of school supplies para po sa mga bata, at ang ating pong target or goal dito ay at least makapag-provide po tayo ng 60 school sets. Dahil last year po nasa 65 po ang ating naipamigay, at sumapat po ito sa mga mag-aaral. So muli, ongoing po ang ating pong pagbibigay ng pledges. Maaari po tayong makipag-ugnayan sa ating pong church secretary kay Sister Mean para po sa pagpapatala, pagbibigay po ng inyong mga pledges. And then,
yung pong details na lalamanin po ng ating mga school sets ay ibibigay po sa inyo ni Sister Mean o kaya naman po ni Sister Faye or Sister Annabel. So muli, ayun lamang po ang ating mga balita ngayong umaga at sa lahat po ng mga kapatid na first time po sa pagdalo, welcome po, second timers. So muli kami po ay nagagalak at kayo po ay nakasama namin ngayong umaga sa pagsamba at nawa sa mga darating mo pong linggo at sa mga darating na gawain ay muli po tayong magkikita-kita. So muli ayun lamang po at ngayon ay ibabalik na po natin sa ating mga tagapagpaawit para po sa mga huling awitin. So muli magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, magandang araw po sa atin. Tayo po ay magkakamustahan. Pero siguro ay kahit na kumuhay na lamang kayo sa mga tao sa paligid ninyo. I give you glory for all you brought me through. Now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Your presence is an open door. We want to, Lord, like never before. Your presence is an open door. We'll come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. So we want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. So come now, Lord. So come now, Lord, like never before. So come now, Lord. So come now, Lord, like never before. Indeed, the Father is a very good Father. So, ganoon din yung ating mga earthly father. Lahat sila mababait. Kaya nga dun sa mga anak, sa mga asawa na narito ngayon, you have to be patient. So patient sa inyong mga asawa, sa inyong mga mister. Ayan, sa mga anak na narito ngayon, be patient to your fathers, earthly fathers, dahil marami silang ginagawa at sa sobrang ganda ng iniisip nila, sometimes hindi natin naunawaan at akala natin pangit. Pero buong buhay nila ay nihandog nila para maibigay, maidulot, maipagsilbi sa buong sambahayan ang lahat ng ikabubuti para sa kanyang pamilya. Kaya pwede bang muli palakpakan natin ang mga tatay na narito ngayon? And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh,
I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness. All my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. I lay down, I surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after, your goodness is running after. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my mind laid out, I surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I'm gonna sing of your goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
tayo po'y tumungo at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, dinadakila. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinagkakap sa amin. Maraming salamat po sa isang linggo na kami niyong iningatan, Panginoon. At ngayong pumaga, Panginoon, maraming salamat po na muli niyo kaming ginabayan sa aming gawain na naging matagumpay po, Panginoon. At maraming salamat po sa lalaki na ginamit niyo ngayong umaga at babae po mula sa pag-awit, sa pagtugtog. Ganun din po sa naghayag ng iyong mga salita, Panginoon, na kayo ang Ama ng higit sa lahat, kayo ang Ama na nagpo-provide sa aming mga pangailangan, kayo ang Ama na lagi nagpapatawad sa aming mga kasalanan, at kayo ang Ama na pumuprotekta sa amin sa araw-araw, Panginoon. At bilang mga Ama na narito at mga ina na narito, ay maging huwaran din po kami ng aming mga anak, Panginoon, mula sa panalangin, pakipag-usap sa iyo. May provide din po namin ng mga pangailangan ay pamilya. At maging magpatawad din kami, Panginoon, sa mga tao na nasaktan namin. At maging patuloy nyo kami bigyan ng kalakasan upang maprotektahan po namin ang aming pamilya, Panginoon. At dalangin din po namin ngayong umaga, Panginoon, ang iyong mga anak na magtitake po ng final exam, Panginoon, ng inyong anak na si Dave at si Raven po, Panginoon, na ipagkaloob niyo po sa kanilang katalinuhan upang maipasa po nila ang kanilang exam po sa darating po na araw niyo. At alam po, Panginoon, sa panalangin namin ay didinggin niyo po ito, Panginoon. Panginoon, at sa mga kapatid po namin na may personal prayer po, Panginoon, alam po sa oras ito, Panginoon, ay dinidinig niyo po ang kanilang mga pangailangan sa buhay, Panginoon. At ipagkakaloob niyo ito po, Panginoon. Ganun din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na ngayong umaga hindi namin nakasama. Ako man sila may karamdaman wala po dito, Panginoon. Lord, ingatan niyo din po sila at patuloy niyo po pagalin ang kanilang mga karamdaman at mga susunod na linggo muli namin silang makasama dito, Panginoon. Panginoon, sa paglabas namin ng iyong iglesia, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa at naway bitbit namin ang kaalaman palabas po, Panginoon, upang maging ilaw at asin kami sa mga kaluwan na wala pa sa iyo, Panginoon. Panginoon, at kayo na po ang bala sa amin hanggang makauwi po ang tahanan at kung may mga gantong gawain, muli niyo kami ibalik po at magkakaisa po kami magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, mulit-muli po, maraming salamat po. Ito po ang samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sumakanya nawa ang kapurihan at kadakilaan at kapangyarihan at kapamahalaan mula ngayon at magpakailanman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. See you next Sunday, Father's Day.